Mga kapatid, kasabay ng mga nangyayaring labanan sa iba't ibang bansa, mga tol, at kasabay ng tensyon na namumuo dito sa West Philippine Sea, isa sa mga pinangangambahan ng ating bansa, mga tol, yung tinatawag na The Big One. Ito'y matagal na nating alam na may posibilidad mangyari. At ang sabi nga rito, mga tol, sa report mula sa GMA News, online exclusive, nasa 50,000, no? Ganong karami ang tinatayang masasawi kapag tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Pilipinas. Ayon yan, mga kapatid, sa PhilVox. Ayan ang sabi, oh. 50,000, mga kapatid, no? Kasi kung naaalala ninyo, mga tol, bagong-bagong report, may nangyaring lindol, napakalakas na lindol sa bansang Myanmar, 'di ba? At napakaraming mga gusali doon ang gumuho, mga tol. Ito nga ata yung isa, no, sa mga videong yun. Anyway, bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na may kinalaman sa mga nakaganapan, nangyayaring mga balita sa loob at labas ng ating bansa, mga kapatid. Ito bang mga nangyayaring to ay may kinalaman sa hula na nakapaloob sa banal na kasulatan na kung saan magaganap daw ang mga to, mga kapatid, bilang palatandaan na malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga tol, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA. Kung ganito ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, paano kung tumama sa Pilipinas ang The Big One? Ito yung magnitude 7.2 earthquake sa West Valley Fault na maaaring tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon sa PhilVox, tinatayang aabot sa 50,000 ang mamamatay kung magkataon. Grabe, no? Ito, mga kapatid, yung isa sa mga nakakatakot isipin, yung mangyayari yan tapos hindi mo kasama pamilya mo. For example, mga tol, nasa trabaho ka, di ba? Pamilya mo may iwan sa bahay. 'Di ba? Isa 'yun, mga kapatid, sa ang hirap isipin. Kasi ako, kung mangyayari yan, mga tol, gusto ko kasama ko sila. Gusto ko kasama ko sila, mga tol. Ayokong nasa ibang lugar ako, nasa event ako, nasa show ako, o kung nasaan man akong dako pa naroroon. Gusto ko nandirito lang ako kasama sila, mga tol. Sa totoo lang. No, pero syempre kailangan nating ipanalangin sa ating Panginoon Diyos na wag tayong mapahamak, 'di ba? Tayo ay ingatan niya at protektahan niya sa lahat ng mga oras, mga kapatid. Kasi delikado 'to. Do matagal nang nababalita, no? Siguro mga 10 years, 20 years ago na nababalita yung The Big One. Pero, mga kapatid, hindi pa rin nawawala, no, yung panganib nito. Hindi porket napakatagal na tong balitang may posibleng paparating na big one, tapos na, no? Hindi, may posibilidad pa ring mangyari yan sa araw at oras na hindi natin inaasahan o inaakala, mga tol. The big one in CR, the expected ground shaking in Metro Manila is intensity 8. Grabe, intensity 8. And also, we expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30 story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60 story buildings, 2%. Nasa 4th floor pa naman kami. 4th floor pa naman tong unit na to. And expected casualty would be around 33,500. And meron pang injured around 100,000. And then additional deaths by fire around 18,000. Yung mga tao, nahirapang tumayo. Kaya patuloy ang mga inspeksyon at retrofitting ng Department of Transportation sa mga infrastruktura bilang paghahanda sa The Big One. May regular ding earthquake drills para makabisa natin ang gagawin at hindi magpanik sakaling lumindol. Grabe, no? May earthquake drills, no? Nasa gusali ka. Tago ka sa ilalim ng mesa mo, di ba? Nasa top floor pala kayo, gumuho yung gusali, di wala ring kwenta yon, mga tol, no? Pero kasama kasi talaga yon sa earthquake drills para hindi ka mabagsakan ng kung ano-ano man at hindi ka ma-unconscious. Kasi pag may bumagsak sa ulo mo, imbis na makatakbo ka, wala na eh. Siyempre nandun yung the cover and hold, tapos pupunta doon sa pinakamalapit na evacuation center. Lumayo sa mga building or sa mga debris na pwedeng bumagsak. Iba na yung gamit. Pero kung tutuusin, ang tinaguriang The Big One, hindi pa the biggest one.
dahil may mas malalakas pang lindol na Oh. posibleng yumanig sa bansa. Oh, hindi pa pala yun yung the biggest, no? The big one siya, pero kumbaga, hindi pa siya yung pinakamalala o pinakamalaki. Mas mataas pa yung mga earthquake generators tayo, mga active faults that are capable of generating higher magnitude earthquakes. For example, sa Gabaldon, yung Philippine fault doon, we expect magnitude 7.9 earthquake. Yung Philippine Trench, it will affect Eastern Samar and pwedeng mag-produce ito ng 8 to 9 meter tsunami waves. Oh, grabe. Yung Manila Trench, it's also capable of generating a magnitude 8.2 earthquake. Ang problema pa naman dito sa Pilipinas, mga tol, unlike Japan, 'di ba? Sa Japan pag nagkaroon ng sinkhole o kaya may gumuhong mga kalsada, parang within 24 hours lang to 48 hours tapos na eh. Parang walang nangyari. Dito, mga tol, ibang klase. 'Di ba? Wala pang nangyayaring mga lindol-lindol ha. Tayo pa lang yung bumubutas ng kalsada, mga tol. 'Di ba? Yung mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na gumagawa sa kalsada, mga tol, inaabot ng taon, 2 taon o kang habang buhay nga atang paggawa 'di ba? Kasi may mga ilang kalsada rito, mga tol, na parang tila pinabayaan na talaga eh. Yun ang problema pag nangyari itong mga ganitong klase, ano nang mangyayari sa Pilipinas, mga tol? Makakabangon pa kaya tayo, 'di ba? Sa kasaysayan, isa sa pinakamapaminsala ang magnitude 8.1 na lindol sa Cotabato noong 1976. 8,000 people died and Grabe. that was, again, it produced a tsunami and it happened past midnight kaya siguro maraming tulog pa. Ay, wala kasi silang kalaban-laban, walang kamalay-malay, no? And, Bigla-bigla na lang silang lilipulin ng tsunami. 5 minutes lang dumating yung tsunami wave. So, hindi kaagad nakatakas yung evacuate yung mga kababayan natin. Hirap no, past midnight. Tutulog ka, sarap ng tulog mo, bilang lumindol. Lindol lang yan, di ba? Kasi wala naman masyado mga gusali di ba? So wala masyado naguhuan siguro. Basta naramdaman mo malakas na lindol. Within 5 minutes may dumating na tsunami. Di ba? Alam mo naman mga kapatid kung anong klase ang pwedeng mangyari. Napapanood nyo naman kung anong mga nangyayari sa tsunami, di ba? Buong bahay mo talaga lilimasin nun. Para naman sa mga nasa baybaying dagat, drop, shake, and roar ang dapat alalahanin. If you can feel shaking na hindi ka makatayo and then if you discover na there is or if you can notice na may sudden drop of sea level and may roaring sound or dumagundong na boses coming from the sea, then you have to evacuate immediately to a higher place kasi pwedeng magka-tsunami. Iwan nyo na lahat ng iiwan ninyo. Huwag na kayong magdala ng gamit. No, bitbitin nyo na lahat na mabibitbit yung mga bata, lalo-lalo na yung mga ganyan. Siyempre, kung meron kayong mga alagang hayop, huwag nyo naman silang iwan. Pero siyempre, ang ipapriority ninyo, yung mga mahal ninyo sa buhay. Yung mga bata, lalong-lalo na mga tol. Sa huli, kailangan laging handa, lalo na ang mga bahay at gusaling ipinapatayo natin. Yung lindol naman po ay hindi yan nakakamatay. It's the collapse of human-built structures such as buildings, walls, bridges that may claim lives. Again, so we really have to make sure that we follow the building code. Earthquakes are random events and they cannot be predicted. So again, Medyo nakakaano yan mga tol, nakakatakot yung ganitong so we really have to make sure that we follow the building code, mga tol. No, doon sa mga private owned building, siyempre sila ang infrastructure na sila ang gumawa nun, mga tol, sila ang gumastos doon. Pero sa mga tulay, sa mga kalsada, mga tol, na ginawa ng gobyerno, past government o previous government, mga tol, dito nagkakaroon kadalasan ng mga pagdududa. Kasi kung naaalala ninyo, di ba? Merong isang tulay, 1 buwan pa lang nabubuksan, mga kapatid. 1 buwan pa lang nabubuksan, may dumaang truck, gumuho na. Truck pa lang yun, mga tol, gumuho na. Paano pa kaya kung mga ganito kalalakas na lindol? Diba? Naku po. Napakatindi pa naman ng korupsyon dito sa Pilipinas, diba? So yung mga building code na ganyan, siyempre mga infrastructure code, yung mga tulay, delikado, lalo na pag na-stuck ka ng traffic. Siyempre, pag lumilindol, hihinto mga sasakyan, mga tol. Hihinto yun. Umaalog Diba? Hindi ka pwede magpatuloy, hihinto. Paano nahinto ka sa gitna ng tulay, diba? Tapos biglang guguho, yari ka. Wala nga bumagsak sa'yo. Ikaw naman ang bumagsak. Naku po.
i-reiterate ko lang, the best course of action is always preparedness. Di ba? Kaya mga kapatid, etong mga nagaganap na to, kung babalikan natin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, mga tol. Eto magpakita lang tayo ng mga ilang verse, no, na kung saan ay nakapaloob etong mga ganitong senaryo. Eto mga kapatid, mula sa Bible, ha. Mga tanda ng huling kapanahunan. Etong talatang to mula sa Mateo 24. Yan, Mateo 24 2, 3, 4 2, 3, 4 yan mga kapatid. Ito basahin natin yung dito sa 4. Mateo 24 verse 4. Sabi rito, simulan natin dito sa 3. Yan. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dyan mga tola. Ang kanyang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod. Sinabi nila, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano ang tanda ng iyong pagdating at mga tanda ng katapusan ng kapanahonang ito mga kapatid. Ibig sabihin yung ikalawang pagparito mga tol ng Panginoong Hesukristo mga tol. Kasi di ba umakyat na siya sa langit after niyang mabuhay mula sa pagkakamatay sa pagkapako sa krus, bumalik na siya sa langit. Ngayon, babalik ulit siya rito para sa mga maliligtas mga tol. No? Ito na yung panahon ng paghuhukom. Ngayon dito sabi sa 4, yan, sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Ito ay sapagkat maraming darating sa aking pangalan, sasabihin nila ako ang Mesiyas at marami silang ililigaw. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Eto na nga mga tol, yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Diba? Nababalitaan natin mga kapatid. Diba? Nababalitaan natin. Nangyari yan, First World War, Second World War. Ngayon may nababalitaan na naman tayo mga tol. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. No? So wala talaga tayong magagawa eh. Kinakailangan talagang mangyari yan. Sabi nga ganon mga tol. Kinakailangan mangyari ang mga bagay na yan para matupad ang propesiya. Kasi ito nga'y palatandaan eh. Ito yung hudyat na malapit na ang kanyang pagparito. Ay na kinakailangan mangyari ngunit hindi pa ito ang wakas kasi hindi pa naman paghukom yun eh. Ito ay sapagkat, 7, ito ay sapagkat babangon ng isang bansa laban sa isang bansa at babangon ng isang paghahari laban sa isa pang paghahari. Magkakaroon ng mga taggutom. Diba? Nakakaramdam tayo ng mga kagutuman ngayon. Mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit o ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak mga kapatid. Diba? So lahat ng mga nababalitaan natin ngayon, pinagpaunan na yan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangan mangyari. So yung mga labanan sa Middle East, mga labanan na nangyayari bansa laban sa bansa, bombahan sa bombahan, mga kagutuman, paghihirap, 'di ba? Mga lindol na nangyayari sa iba't ibang dako, lahat ng 'yan ay kinakailangan mangyari mga kapatid dahil ang lahat ng mga ito, sabi nga rito, ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. So kung ano ang nararamdaman ng isang babaeng manganganak, ganun katindi mga tol ang mararanasan ng mga tao. No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa mga binigyan natin ng reaction, video, and commentary? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.